time ko na gupitan ng aking alaga. Ayan, ang kulit-kulit niya dyan. Grabe. Parang bata na ayaw makinig. Sobrang kulit. Ay, no. Hindi naman ako nag-practice sa buhok niya kasi marunong naman talaga akong gupit kung may gunting na maganda. Talaga yung panggupit. Natutunan ko lang din naman sa nanay ko noong maliliit pa kami. Talagang example, pag nagluluto nanay namin noon, nandun lang kami sa tabi niya, tinitignan namin, tinuturo niya kung paano kami magluto. And pag naggupit din siya ng mga matatanda noon sa amin, ayan, nandun din kami sa side niya kung paano. Tapos pag nasa farm naman siya, nagbubunot ng mga palay na itatanim, nandun din kami. Kaya habang bata pa ang yung mga anak, guys, yung may mga turuan nyo po ng maganda at para matuto paglaki. Nung may mga grade 5, grade 4, grade 3, ganun na. Basta grade 3, marunong na kami niyan magluto. Tapos grade 6, nasama na kami sa nanay namin na ng palay, yung tabako. Ay, grabe yan. Kasama kaming mga tatlo lang ata kami kasi yung dalawang panganay pa noon nasa Hong Kong na ata noon. Kaya maganda pag matutong maaga ang ating mga anak sa mga trabaho. Huwag natin silang spoiled din. Tingnan nyo yung apo ko, very spoiled. Grabe. Mga anak ko dati, mga grade 3 pa lang sila, yan, marunong na sila magluto. Yan. Ang kulit kaya ni Lola dyan. Pag sinabi kong yuko, ay, yung ulo niya nakatayo pa rin. Tingnan nyo. Basic ko lang ginupitan po yung buhok niya kasi manipis. At sabi ko sa kanya, ang tanda mo na 88 ka na, dapat hindi na nagpapahaba ng buhok. Huwag mo akong tularan kasi mas bata ako ng ilang taon sa'yo. Dapat sa'yo nga yung buhok mo ay yung short na kung ganon. Tapos lagi pa siyang nagpapakulay ng buhok. Yung nanay ko hindi. Yung nanay ko puro puti ang buhok niya. Pati yung dati kong alaga noon, ayaw niya magpakulay ng buhok. Kaya white na white din. Ganda naman kasi yung natural lang. Tignan mo, may brown white sa ng buhok niya. Hindi yan magpakulay si Lola. Ako na rin nagkukulay ng kanyang buhok. O, di ba? Dapat magalante din sila sa mga katulong kasi hindi na sila pupunta sa pagupitan, pakulayan ng buhok, ganon. Si Lola, ako na lang lahat mula nung hindi siya dapat hindi siya hindi naman ako nag-aas ng kapalit, kaya lang syempre nasa sa kanila na yun sana, diba? Oh, kala nyo ayan, kaya maraming salamat sa aking mother na may natutunan ako pati sa pagluluto natutunan ko din sa aking nanay. Makulit kami. Ang hindi ko lang natutunan sa aking nanay ay yung paggagansilyo. Tamad akong maggansilyo, pero yung mga ate ko, Diyos ko, magaling siyang gumawa sila ng bed cover, tablecloth, mga pillowcase na ayan, yan, ginagansilyo nila noon. Tsaka yung nanay ko, yung mga damit namin noon, puro gansilyo. Kaming tatlong maliliit pa na babae noon sa pangatlo, pangapat, panglima. Puro gansilyo ang mga damit namin. Pare-parehas kami para walang kasi 5 babae ay. Pero yung dalawang panganay, after ng high school nila, nag-apply na po sila sa Hong Kong. Kaya kaming tatlo, kasama namin ang aking nanay. So, pagluluto. Kaya makulit ako noon. Kaya natuto din ako magluto sa nanay namin. Magaling din magluto nanay namin, lalo na yung may book recipe din sa pagluluto. Ayan. Diba?
Dati kong alaga nga nung first time ko yan sa sa Tampines pa ako noon. Ginupitan ko 'yon, tapos nilagyan ko ng binutasan ko yung tenga sa lagyan ng earring. Binutasan ko yun, galit na galit yung nanay. Kasi hindi mo lang kami nagsasabi sa nanay niya. Di ba? May marunong talaga. Kaso ako lang ang tinamad noon ay nag-asawa. Dapat ang gusto kong kunin noon ay DJ, radio announcer ba? Dalawa sana gusto kong kunin noon nung gusto kong pag-aralan noon. Gusto kong maging martial arts. Kahit itong liit kong to, martial arts noon ang gusto ko, at saka DJ sa radio. Pero ang naging DJ ay aking pangpitong kapatid na si Pastor Alan Villa. DJ Lance na ngayon sa Canada. Meron na siyang sariling grabe. Siya na ang nagtuloy, di ba? At least hindi nawala. Pero mas maganda yung pagka-DJ niya kasi lalaki. Maganda yung boses. Ayan, yan ang aking alaga. Ang ganda-ganda ng pagka-curve ng buhok niya yan pag sinuklay niya pa ilalim. Paloob. Ang ganda. Ganyan lang yung gupit ko. Kasi yung mas maganda kung may razor. Tinanggal ko lang yung mahahaba. Pero ngayon, ganda-ganda na yung buhok. Kasi natural. Kaya yan, diba? Kaya habang maaga po ang ating mga anak, turuan po natin ng gawaing bahay. Para pag malaki na sila, marunong na sila magluto. Habang maaga, gawain paglilinis ng bahay. Huwag natin silang spoil din. Kasi alam nyo, pag na-spoil ang bata, wala. Hindi mo na yan. Kahit ilang beses mong sabihan, hindi yan tatayo. Kasi nga ayan. Diba? Ang ganda. Salamat. Thank you. Very big. Ang galing hairdresser ni Lola. Thank you talaga na may natutunan akong isa. Hindi lang naman isa ang natutunan ko sa aking nanay sa pagbubunot ng palay noon. Ako ang kontraktora. Ako sa palay pag malapit ng bunutan ng palay pag June, July, August. Ayan. Isang lata noon na pinatubong palay bubunutin para itatanim. 250 isang lata. Di ba? Pag sinabihan na ako ng mga matatanda doon, Weng, puntahan mo si ganito, kontratahin mo na yung bubunutin natin. Mga matatanda noon nung hindi pa ako nag-abroad. Yan po ang aking trabaho. Kahit pabilisan, hindi ako, pabilisan ako sa pagbubunot sa mga ayan ganyan lang yan yung paggupit niya, pero maganda yan sa pag sinuklay niya. Mas maganda pag may razor kasi para sa likod ay Yan. Maraming salamat. This is Aweng Chubby Chick Chick. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aweng Makes Vlog. Sana hindi kayo magsawa sa aking araw-araw na pagla-live, sa aking mga upload. Please kindly support ang aking mga upload na panoorin naman po. Dahil someday, somehow, may magcha-charity po tayo. Pupunta tayo doon kay Kuya Bal Santos Matubang. Dahil kung hindi kay Kuya Bal, hindi ako nakapagawa ng aking YouTube channel. Siya po ang aking mentor, inspirasyon ba sa paggawa ng channel. Totoo naman yung sinabi niya. Kaya God is good dahil nandito po ako, still alive. Kaya minsan pasaway dahil sa pagpupuyat sa YouTube, ayan. Pero okay na.